Bagong pitas na talong at isawsaw sa bagoong na may dayap, solve na ang pananghalian. Isang magandang araw sa inyong mga kabukid. Eto't samahan niyo ako sa buong araw na pagpapagal na naman dito sa bukid. Dahil marami na pong bunga itong aming mga pananim na talong, hindi na nga namin po problemahin kung ano yung aming uulamin dito sa bukid. Mamimitas ka lang, ay meron ka nang lulutuin. At hindi lang yon, bagong pitas pa ito na nagmula sa puno. Kaya talagang manamis na miss kapag niluto mo na ito. Kaya kahit malayo kami sa palengke, ay hindi namin problema kung ano yung aming lulutuin. Mamimitas ka na lang talaga sa puno. Kaya lang, ang kailangan din ay maging masipag ka sa pagtatanim. Dahil kung wala ka ding tanim, ay hindi ka rin makakaulam ng sariwang gulay. At medyo maliliit pa naman yung aking mga pinitas at medyo dinagdagan ko na ito. Masarap kasi itong papakin, mas lalo na kapag bagong pitas. Pagkatapos ko makakuha ng mga bunga ng aming mga pananim na talong para pang-ulam namin, ay pumunta ako dito sa aming taniman ng mga ampalaya para magtanggal naman ng mga dahon na affected ng fungus para di na dumami at mahawa pa yung ibang dahon. Di nga lang yung dahon na naapektuhan ng fungus, maging nga yung mga bunga niya ay naapektuhan din ito. Kaya nga kailangan tanggalin kaagad nang sa ganon ay hindi na dumami at maging maganda pa rin ang quality ng mga bunga na ibebenta namin. Kasi kapag naapektuhan na ng fungus ang mga bunga ng aming mga ampalaya ay hindi na ito magandang tignan para itong may mga galos o di kaya naman ay parang may mga sugat kapag ito ay yung aanihin at ibebenta. Kapag ganun kasi ang klase ng balat niya ay maaari ding bumaba ang presyo at hindi lang nga yun mga kabukid. Mahirap na din itong i-market kapag hindi na maganda ang balat niya. Alam naman po natin na kapag sa palengke kailangan talaga ay magandang quality ng mga binebenta nating gulay. Nang matapos kong matanggal yung mga dahon affected ng fungus ay umuwi na ako ng bahay para makapagluto na ng aming ulam pananghalian. Nilinisan ko na nga itong mga talong at saka ko ito hinugasan bago ko ito hihiwain. Kapag naghihiwa ko ng talong na pamprito, 2 o 3 hiwa ang ginagawa ko. Pero sa iba ay maninipis ang ginagawa nila para mabilis daw maluto. Pero para sa akin, mas gusto ko naman yung medyo makapalang hiwa dahil talagang malalasahan mo yung manamis-namis na lasa nito kapag ito ay pinirito. At dahil tapos ko na itong nahiwa, kaya magluluto naman ako ngayon mga kabukid. Dahil tumatanghali na nga at kailangan na rin namin makakain para mamaya trabahong bukid na naman. Dati, nung unang mga panahon, ang mga babae ay nasa bahay lang. Sila ang nagluluto at nag-aalaga ng kanilang mga anak. Samantalang ang mga lalaki, sila ang nagtatrabaho sa bukid. Pero sa pagdaan ng panahon, pantay na ang ginagawa na trabaho ng babae at ganon na rin ang lalaki. Tulad ko na nagsasaka na rin, kaya nga nagtutulungan kami mag-asawa. Pero madalas ako na ang gumagawa, mas lalo na't nahihirapan ang aking asawa sa ibang mga trabaho dito sa bukid. Kaya ganon lang, give and take. Dahil pagsasaka ang aming pangunahing hanap buhay at dito kami kumukuha ng aming mga panggastos at pangtustos sa pag-aaral ng aming mga anak, kaya talagang tuloy-tuloy kami na nagsasaka. At hinango ko na nga itong panghuling salang na aking piniritong talong. Dahil luto naman na lahat, kaya gumawa na din ako ng aming sausawan na bagoong at nilagyan ko na rin ito ng dayap. Masarap po yung dayap kapag ilalagay sa bagoong dahil sa mabangong aroma nito. Mas mabango po kasi itong dayap kapag ilalagay sa bagoong kaysa sa kalamansi. Kaya ito ang madalas naming sausawan dito sa bukid. Kung sa bagay, napakarami po kasi ng puno ng dayap dito sa amin. At mas lalo na kapag ganitong panahon, nako sigurado, napakahitik sa bunga ng mga dayap dito. Kaya nga sabi ko nga kapag nagluluto ako ng sinigang, hindi ko na problema kung ano yung pang-aasim ko sa aking mga niluluto. Minsan nga dahil sa dami ng bunga ng mga dayap dito sa bukid, ay nagkakandahulugan lang ito kapag nahihinog na. Tapos na din kami magpasalamat, kain tayo mga kabukid. Sa dahon ng saging na nga kami kakain ni Bunso. At sabi ko nga sa aking anak ay hawakan na lang niya dahil ang ginagawa niya ay kinukutsara pa niya. Itong pritong talong ay isa din sa paborito ng aking bunsong anak. Hindi nga lang sitaw yung gustong-gusto niyang ulamin, kundi maging itong pritong talong basta isasawsaw sa bagoong. Grabing lambot naman talaga ng talong na ito at napakatamis. Talagang wala na akong masabi sa klase ng talong na ito mga kabukid. Kaya nga hindi namin winawala yung ganitong klase na variety ng talong kapag nagtatanim kami. Kasi bukod sa mabenta na ay hindi lang yun mga kabukid, kapag pansarili mong konsumo ay talagang napakasarap naman kasi. Kaya nga kahit yung aking mga anak, basta piniritong talong ay talagang mapaparami ang kanilang kain. At talagang nagpapasalamat din ako dahil syempre natutunan nilang kumain ng gulay. Dahil sa panahon ngayon, marami ng bata ang halos ayaw ng kumain ng gulay. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. See you in my next video.